Sinabi naman ni Justin sa kanyang lolo Jaime na sobrang kakaibang kinikilos na kanyang ama. Ang akala niya na kapag nahuli na nila si Moises, mas magiging okay na ang lahat, pero nagtalo pa sila. Nagtanong si Jaime kung ano ang nangyari. Ang sagot ni Justin na sinabi niya sa kanyang ama that it would be best if mawawala na si Moises at si Danica for good, pero nagalit lamang ang kanyang ama. Hindi na niya alam kung kakampi ba nila ang kanyang ama o hindi. Ang sabi ni Jaime, medyo nakahalata na niya ito kay Rafael. Pinagalitan ni Divine ang kanyang anak dahil hindi pa niya hiniwalayan si Justin at pinipilit nga niya na ilayo siya sa gulo na ito, pero ano ang kanyang ginawa? Ang sabi ni Felicia na mahal niya si Justin. Ang sabi ni Divine, alam naman niya kung bakit niya ito ginagawa at makukulong din si Justin dahil pinatay niya si Roland. Ang sabi ni Felicia, it was accident, kaya napatay ni Justin si Roland. Galit na sinabihan ni Divine si Felicia na layuan niya si Justin at ang pamilya nito. Ang sabi ni Felicia, pero engaged siya kay Tito Jaime. Sinabi naman ni Divine sa kanyang anak na magkaiba iyon because for now, she have no another choice until she find ways para makawala sa gulo na ito. Ngunit ayaw ni Felicia na umalis siya sa pamilya ng Sagrado dahil mahal niya si Justin. Kinabukasan, tinawagan ni Rafael si Mercedes para pagsabihan ito na huwag na silang mag-alala sa kanya. Nakiusap si Mercedes kay Rafael na sabihin sa kanya kung nasaan ang kanyang kinaroonan dahil pupuntahan niya ito. Nag-alala na sila ng gusto. Ang sabi ni Rafael na siya nang bahala nito para ito sa kanya at para kay Justin ang kanyang ginagawa ngayon. Nagtataka naman si Mercedes sa mga sinasabi ni Rafael at sinabi din niya kay Rafael na hindi naniniwala si Jaime na totoong mga nangyayari. Sinabihan ni Rafael si Mercedes kung ano man ang mangyari, ito ang kanyang tatandaan, mahal na mahal niya silang dalawa ni Justin. Nag-alala si Grace sa kanilang kaligtasan ngayon at kaya ba silang protektahan ng isang bantay lamang. Ang sabi ni Mang Istong na may isang nagbabantay pa sa kanila, kundi ang Panginoon. Ang sabi din ni Moises, nakakalimutan ba niya si Bossing na ito ang pinakamalakas nilang bantay sa kanilang mga buhay. Ang sabi ni Mang Istong, matagal na silang hindi nagkakasama-sama pero napatunayan ni Bossing na walang imposible sa kanya. May nananakit sa kanila pero hindi sila pinabayaan. Gumawa siya ng paraan para mabuo ulit sila. Habang si Justin sinabihan niya ang kanyang ina na magkakampi na ngayon sina Moises at ang kanyang ama. Pero hindi naniniwala si Mercedes sa sinabi ng kanyang anak. Nagtanong si Justin kung hindi sila magkakampi, nasaan na ngayon ang kanyang ama? Bakit hindi pa siya umuwi dito? Bakit hindi pa niya pinapahuli si Moises na ito man ang nagusti sa kanya? At pinagtangkaan pa ni Moises ang buhay ng kanyang ama. Kung totoo man na hinostage ang kanyang ama, gagawin ng kanyang ama para ipakulong si Moises, pero hindi niya ginawa ngayon. Tinawagan ni Lazar ang kanyang anak para kumustahin ang kalagayan nito. Ang sabi ni Danica, hindi siya magiging okay hanggat hindi sila magkakasama. At nagtanong si Danica sa kanyang ama kung hindi ba siya susunduin dito. Ang sagot ni Lazar, hindi pa pwede dahil sobrang delikado pa. At kapag maayos na ang lahat, susunduin niya ito kaagad. Nagpapasalamat naman si Lazar kay Rafael dahil sinigurado niya ang kaligtasan ng kanyang anak. Sinabihan ni Rafael ang kanyang tito Elazar na hindi pa tapos ang kanilang laban. Nagsisimula pa lamang sila. Kaya good luck sa kanilang dalawa. Ang sabi ni Lazar, ngayon alam na niya kung nasaan ang kanyang anak at nasa ligtas na lugar ito, kaya good luck sa kanilang mga kalaban. Habang si Jaime, nagalit na nga siya ng gusto kay Rafael dahil mas tinawagan pa niya si Mercedes kaysa sa kanya. Kaya ngayon malakas na tuloy ang kanyang pagdududa para kay Rafael na trinidor siya nito. Samantala, nagdidiriwang naman ang Inlia sa kanilang anibersaryo at si Juancho muna ang magsasalita dahil hindi pa dumating ang presidente. Ngunit ipinalam sa kanya na isang lalaki na dumating na ang presidente. Kaya ini-introduce na nga ni Juancho sa lahat ang pagdating ng presidente. Pero nagulat na lamang silang lahat na si Elazar ang dumating at hindi si Rafael. Dito na nga isisiwalat ni Elazar sa buong bansa ang tungkol sa kasinungalingan at korupsyon ng kanyang sariling pamilya, ang pamilyang Sagrado. At nag-trending na nga sa buong bansa ang ginawa ni Elazar. Sobrang masaya naman sina Moises dahil malaya na ang dating presidente.
Natatakot naman ang mga kalaban nila sa kanyang pagbabalik dahil ang akala nila nakakulong na siya. Nagulat sina Professor Vargas kung bakit nakalaya si Professor Elmer sa kulungan at sinundan naman ni Professor Vargas si Professor Elmer para malaman niya kung sinong tumutulong nito. Dito na nga niya nalaman na si Rafael palang tumutulong kay Professor Elmer para makalabas ito ng kulungan. Habang si Jaime, nangangalit naman ang kanyang galit nung nagsasalita si Eleazar sa publiko at inutusan niya si General Arevalo na pigilan niya ito. Ito na kaya ang pagbagsak ni Jaime? Yan ang ating abangan sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.